Libra, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong monthly reading for August 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang yung info kung paano mag-book for a private reading. Okay, let us see Libra. August energy. Uy, loyal heart. Maaring you will be working with someone na pareho kayo ng interest. Para kayong partners, no? Pwedeng business partners, romantic partners. And you are both committed sa isa't isa. Ayan. Ang commitment naman, hindi lang yan sa relationship. Commitment rin sa trabaho. Commitment sa pangarap mo. So, magiging loyal ka sa iyong pangarap, sa iyong person, sa romantic partner mo, sa trabaho mo, sa career mo. You have why. Ayan. So, naghahanap ka ng sagot sa mga tanong mo. Pwedeng ngayong August ay magiging kayo, parang mas magre-research. You want to learn more. You want to dive deeply, no, sa mga bagay na very much interested ka. Okay? Can be anything, sa iba sa inyo, pwedeng sa trabaho nyo yan, or sa mga interest ninyo na gusto nyo pang palawakin ang inyong kaalaman. Observer, uy, meron kang, feel like meron kang parang ginagawang inspiration or gagawing inspiration ngayong August na bago mo gawin ang isang bagay, sigurado ka na gusto mo yon. Okay? So, halimbawa, gusto mo mag-start ng business, bago ka papasok doon, sigurado ka na ano yung gusto mong negosyo na papasukin, alam mo yung pros and cons, no? Alam mo yung advantage and disadvantages. Kumbaga, you are preparing for a commitment. O, diba? Nagpe-prepare ka for a commitment. So, let's see what else. Overall energy. The Six of Pentacles. Oh, this is bringing balance into your life, into your finances. Maganda ang daloy ng inyong kaperahan ngayong August. Yung iba, no, sinasabi na, ang August ay ghost month. I don't think so. I think ang September ang mas ghost month pa, no? Oo, mas ghost month. So, yeah, I think mas mababalance mo yung cash flow mo, yung needs mo, mapoprovide mo para sa sarili mo, para sa ibang tao. Ayan. So, ma-manage mo ng maayos. Let's see your challenge. Ano yung challenge ngayong August? The Ten of Wands. So, ang challenge sa'yo, maraming trabaho, maraming responsibilities, obligation, pwedeng may mga pagkakataon na magsasabay-sabay yung mga kailangan mong i-accomplish sa isang araw, sa isang linggo. So, make sure na na-manage mo na maayos. Nasusulat mo, like, natatrack mo kung ano na yung update, yung progress mo. Oo, para pag tapos na, ayan, tanggalin mo na sa isip mo, natapos mo na yung task na yon, o next na ulit, gano'n. Pwede rin magkakaroon ka ng bagong responsibility ngayong August. Ibibigay sa iyo yung responsibility na yan. So, challenge sa'yo kung paano mo pananagutan your opportunity. The Three of Swords. So, as an opportunity, this is about moving on, healing, acceptance sa mga bagay na nag-fail sa'yo, sa mga bagay na na-disappoint ka. This can be sa relationship, sa trabaho mo, sa career mo. You're starting to pick up the pieces again. And then your blessing is the High Priestess. Ayan, the High Priestess is about enlightenment. This is about wisdom. So, kung ano yung mga life's lessons mo dito sa painful experience mo, dala-dala mo yan, no? Sa iyong journey. At magagamit mo yan
in the future, no? Para mas madali kang makapag-decide ano yung mas makakabuti sa'yo kasi na-experience mo na. Mm. And also yung inyong instinct, no? Yung inyong intuition, on point talaga. Oo. So, let us clarify. What is the Six of Pentacles? You have the Eight of Pentacles. Oh, very busy kayo. Oo. Maraming work. Maaring meron kang mga imamaster na skills na craft. Kumbaga, ito yung interest mo, di ba? Marami kang gustong aralin, i-research, i-master. So, ngayong August, mamamaster mo talaga yan. Yeah, what is the Ten of Wands? You have the Wheel of Fortune. Ooh, okay. So, as a challenge, maaring meron kang babaguhin sa sitwasyon mo. Pwedeng yung iba sa inyo, may mababawas na responsibility sa inyo. So, ang challenge is kung paano nyo babawasan yung responsibilities na yan ngayong August. Let's say, for example, pinagsabay-sabay mo yung mga loans mo, 'di ba? So syempre, parang ang bigat sa pakiramdam, babayaran mo every month. So ngayong August, meron kang ibabawas diyan. Kumbaga, siguro if fully paid mo na yung ibang mga loans mo or obligasyon mo na pwede mo namang isettle ng mas maaga. Okay? And also asking for help. What is the Three of Swords? The Tower. Uy, this is major awakening para sa inyo. Meron kayong opportunity ngayon na i-let go na yung past. I-let go na yung sama ng loob nyo in the past na wala naman na kayong control over that situation or that person. So, kumbaga, ikaw na yung magbibigay ng pabor sa sarili mo na mag-move on para sa iyong kapayapaan ng isip, katahimikan ng isip. You have the Eight of Cups as your blessing. So, some of you, itong iiwanan nyo na situation ngayong August na you feel are no longer serving your highest good, this is going to be a blessing sa'yo. Para siyang blessing in disguise. Kasi sa una, no, parang mahihirapan ka, iba masasaktan, bakit kailangan yung iwan, pero eventually you will realize na it's for my own good. Para pala to sa iyong kabutihan. So, let's see. Energy ng money, career, finances. You have the Queen of Swords. So, maingat ka na ngayon sa pag-handle ng pera. Bago ka gumastos, no? Ngayong August, pag-iisipan mo munang maigi. You have the Four of Pentacles. Yes. Mas priority mo ngayon pag-iipon. Paano mo mas mapapalawak yung iyong savings. Yan yung number one para sa iyo. Let's clarify that. What is the Queen of Swords? O the Father of Swords. Pwede you have learned your lesson so well pagdating sa pera, sa career, sa trabaho mo. Kaya sobrang ka ngayon, disiplinado. Four of Pentacles, Three of Cups. O yung iba sa inyo, iiwas na muna kayo sa mga pagkakagastusan, lalo na yung mga party-party, labas-labas, ganyan. Kasi minsan, kahit wala naman tayong balak na, wala tayong balak na gumastos, pag lumabas tayo, biglang, ayan na, ang dami, kaliwat kanan ng mga temptation. May sale, may buy one, take one. Sa love life, the Hangman, and the Five of Wands. Okay. So, yung iba sa inyo, pwedeng meron talaga kayong iwanan na relationship or anything na very conflicted na situation sa buhay nyo, sa isang connection nyo sa isang tao. Nakapag-isip-isip na kayo na ayaw nyo na ng magulo, ayaw nyo na ng conflicted na situation kasi yung iba sa inyo, pinagtiisan nyo yan. Oo, nagtiis ka talaga kayo. Kaya lang, mukhang hindi nyo nakuha yung inyong inaasahan na resulta para sa taong to. Pwede kasi binigyan nyo ng maraming chance. Pero sinayang lang niya. Magpapalakas rin kayo ng inyong pangangatawan ngayong August. Yes, ayan marami kang resources na kailangan mo.
See, meron kang direksyon na bagong direksyon na tatahakin. May free will ka, so gamitin mo ang iyong instinct, intuition mo, no? Yan yung blessing rin sa'yo kasi makakapili ka ng best possible decision. And then, graceful transformation, soften your heart and find your flow. Oh, so meron talagang major change, may transformation, pero graceful yan. So kumbaga, kay ano, madali lang sa'yo na pagdaanan yan. Okay? So that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye!